Hello pong muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kabayan. At magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Siyempre po, shoutout po muna sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong mundo. Ang ating mga OFW at mga Pilipino saan masulok ng mundo. Shoutout po mga kabayan at lalo po sa ating mga subscriber. Maingatan nawa po kayo mga kabayan. Shoutout po at sana po ay malagpasan po natin ang nangyayari po sa ating bansa mga kababayan. Sana po ay malapit na po sanang dumapo ang agila ng Mindanao. Ito po mga tambay, sagutin naman po natin mga tambay. Ito pong komentuhan po natin, ito pong pahayag po na sinasabi naman po ng Senate President dahil mga involved po ito Ito po ang sinasabi po nating mga involved po sa issue po ng 2025 national budget na ginawa po nila mga kababayan sa BICAM. Sila po ito, kasama po ang Senate President dito mga tambay. Sila po ang nag-aproba ng sinasabi pong maraming blanco na nasingitan po ng 241 billion. Ngayon po, napakarami po nilang panglihis po yata ng issue para po hindi pag-usapan ang 2025 national issue. Ito po yung national issue po 2025 national budget. Issue po ito. Dahil nag-uugat po rito ang napakalaking korupsyon. Mag-uugat po mga kabayan. Pero saan po nakatutok ang Senate President mga tambay? At siyempre po, ang media nakatutok lang po sa impeachment mga tambay. Pakinggan din po natin, komentuhan po natin para po mailihis nila ang issue sa pera natin. Kailangan po nilang dalhin sa mga Duterte at syempre sa impeachment. Di ba? So pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Depende nga kung anong tatawaging special session. Hindi naman... Kung tungkol nga sa impeachment. Pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na, at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't ba gigil na gigil? Sino bang gigil na gigil at nagmamadali? So tingin mo rin, SP, tingin nyo lang naman, sir, hindi magpapatawag ng Malacanang. Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special Special ba to? Special ba to? Di ba dapat, kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng hustisya Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. Wala rin kaya special session doon sa 2025 national budget. Nasangkot po silang lahat, pati po ang Senate President. Sila po ang pumirma dito sa BICAM. Di ba? Wala po ba dyan, ang mga mambabatas? At wala rin po kayang gagawin ng presidente natin na imbestigahan po ito para po matuklasan kung sino po ang naglagay at ang pumirma doon sa mga blanco na pinirmahan niya pong GAA. Hindi po ba layunin ng Pangulong Marcos ang mga korupsyon na nagaganap at magaganap sa ating bansa? Tanong lang po ni Kamanong. Baliwala po ba sa presidente ang korupsyon? Lalo po sa institusyon po na doon po hinahawakan at sila po ang nasusunod kung magkano ilagay po sa bawat departamento natin. At nang masilip din po kung gaano kalaki ang nilalagay nila sa unprogram appropriation, yung unprogram. Nang masilip din po ng taong bayan kung gaano kalaki ang nilalagay nila sa unprogram. Di po ba? May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo nga pag-usapan So, anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Ang gusto nga ng taong bayan investigasyon sa flood control. Napakarami namatay sa Bicol. Ang ginto, dapat imbestigahan, urgent din yan At ang pera sa PhilHealth, investigasyon dyan? Natuklasan na
pinopondohan, may pondo na. Di ba? Ang SSS, GIS. Di po ba? At lalong-lalo na yung sinasabi natin 2025 national budget. Walang investigasyon. Napanggap ako, mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session. Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? So sir, off the table yung Sa parte at panig ko. Pero pag tumawag ang Malacanang, Wala namang rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba? Ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? kung para dito nga sir. Ulitin ba? Para dito, edi hayaan nating magpasya. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil ulitin ko noong mga nagdaang panahon na final ito, 1 week before recess, 1 whole day before recess, nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-espesyal nito? Siyempre, ang nakikita ng taong bayan, kaya nyo tinututukan yan dahil nga sinasabi nyo na mismo, Senate President, na yan mayroong schedule na yan kahit ano, dahil pinipilit nyo rin na walang mangyayari kahit urgent. Dahil nga yan, busy ang mga politiko ngayon. Totoo naman yan sa pangangampanya, di po ba? Busy Busy na po. Dahil nga po, gusto po nila makabalik dahil napakasarap po maging politiko po pagka ang Pangulo po yata ay Pangulong Marcos, mga tambay. Unang-una, hindi po lumalaban sa korupsyon yata ang Pangulong Marcos. Wala pong korupsyon na tinututukan ng meron pong makulong, mga kabayan. Wala. Dahil mismo po, ang institusyon po mismo, kahit po itong nagsasalita na Senate President, ay kasama po sa involvement ng 2025 national budget. Pati po ang mainstream media natin ay wala po silang kino-question halimbawa sa budget po na nangyari. Wala po bang magiging investigasyon dyan, senador? Dahil meron pa po tayong 12 senador na hindi po tumakandidato na pwedeng mag-imbestiga. Di ba? Meron pa po tayong mga senador, hindi naman po lahat sila ay tumatakbo. Bakit wala pong investigasyon sa nangyayari pong anomalya sa ating bansa? Lalo sa kaperahan. Bakit kaya? Walang kakwenta-kwenta, mga kababayan. Di ba? Hindi nyo napansin? Ang 19 Congress po ang pinakabulok po yata. Pinakabulok ang 19 Congress po yata natin sa kasaysayan, mga tambay. Kahit dahil wala tayong nakita yatang investigasyon. Kahit isa na pumutok at talagang sineryoso tinutukan po nila sa dami po ng issue ng ating bansa sa kaperahan. Ang pinakabulok na po yata sa kasaysayan ng bansa, ito po yatang 19 Congress. Magmula, itong dalawa po ito. Wala po tayong nakitang mga investigasyon dito. Ang nakita lang po natin imbestigahan, mga vlogger, mga Duterte, at ang mga sumusuporta sa mga Duterte. At sinama na po natin si Kibuloy. Ayan, mga inimbestigahan po nila, si Kibuloy, si Tebes, saka si Bantag, di ba? Si Harry Roque, di ba? At siyempre po, ang mga Duterte at mga vlogger ngayon na sikat na sikat. Pero nakakita po ba tayo sa 19 Congress na tinutukan man lang nila ang issue ng mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Ang mga proyekto na nasasayang katulad ng flood control? Wala, mga kabayan, wala. Saan po sila nakatutok? Sa impeachment. Pati po ang Senate President na involved at isa po siya sa pumirma para po maging batas po sa GAA, ang General Appropriation Act, at yung ginawa po nilang GAB, ang General Appropriation Bill, ay pirmado din po ng Senate President yan. Sila po ng mga speaker na involved po dyan sa 2025 national budget, ay kailangan po hindi pag-usapan yan. Kailangan ang Senate President po ay kakausapin mo lang sa issue ng impeachment. Hanggang issue lang po ng impeachment ang kailangan po nating tanungin sa Senate President. Huwag po tayong magtatanong dyan ng issue po ng pondo na sila ang may gawa, ang 2025 national budget. Kasama po sila dyan sa bicameral. Di ba? Sa BICAM. Wala. Hindi po dapat pag-usapan yan. Puro sa Vice President lang, mga kababayan. Samantalang ang pinag-uusapan po dyan ay how many billions
Trillions po ang budget po natin. 6 trillion mahigit. At kailangan din po natin wag pag-usapan kung bakit po nila nai-withdraw na. Ayon po kay Attorney Vic. Nai-withdraw na po ng Bagong Pilipinas ang mahigit 4 trillion budget po natin sa 2025. January lang daw po. January pa lang. Hindi po dapat tanungin yan. At wala pong nagtatanong na media dyan. Si Attorney Vic lang po ang nagsasabi sa social media na hindi naman po ito ina-adapt ng mainstream media. At hindi po dapat ito pag-usapan. At hindi po ito dapat isingit para pag-usapan ng Senate President, mga kababayan. Hindi. Ganyan mo makikita na parang may biases po yata ang mainstream media. Parang ang mainstream media po yata natin ngayon ay okay na okay lang po na ang pera ng mga Pilipino ay manakaw yata ng manakaw. Okay lang po yata na napakaraming kurap yata ang mga politiko sa 19th Congress. Okay lang po na mawalan ng pera ang mga Pilipino na napupunta lang po yata sa mga politiko. Mga kababayan, yan. Wala pong kabuhay-buhay ang issue. Dadalhin lang po sa impeachment, samantalang sila'y sasagot pa. Mga kababayan, nakita nyo po, ang mainstream media, dinadala po sa special session. Pero hindi man lang po tinanong ang speaker na kailan nyo sasagutin ang sinasabi ng Korte Suprema doon sa ginawa nyong impeachment, lalong-lalo po ang House of Representatives na illegal o wala o hindi naaayon sa batas ang ginawa nilang impeachment, lalong-lalo na yung pang-apat na impeachment complaint na ginawa po nila na aprobahan, mga katambay. Hindi po ba? Hindi po. Pero tayong mga Pilipino, hindi naman po tayo tanga, mga kabayan. Hindi naman tayo bobo. Alam naman po natin na nangyayari sa ating bansa. At nakikita naman po natin dahil binibigyan po tayo ng napakagagandang impormasyon, lalo po ng dating Pangulong Duterte, nandiyan pa ang Vice President, nandiyan pa si Congressman Ungab, nandiyan pa si Attorney Vic, at napakarami pa, nandiyan pa sila Attorney Panelo, nandiyan pa sila Attorney Roque, at lalong-lalong nandiyan pa si Attorney Topacio na nagbibigay po sa atin ng impormasyon na ginagawa po ng ating gobyerno, lalong-lalo po sa ginagawa po sa ating kaperahan, lalong-lalo na po ng institusyon po ng Kamara at Senado, na saan lang po nila dinadala ang issue dahil ang issue po ay nasa kanila, lalong-lalo na po sa Senate President at sa Speaker, nasa kanila po ang napakalalaking question, bakit nila pinayagan at bakit nila pinirmahan ang GAA. Mga tambay na yung GAA ay napirmahan po sa kabila ng napakarami pong blanco, yung ginawa po nila sa BICAM at nakarating po sa GAB at syempre po, kompleto na po mga kabayan. Issue po yan. Napakalaking issue po yan ng isang Senate President at ang isang Speaker of the House, ang 2025 National Budget. Sila po ang gumawa po niyan, mga kababayan. Pero never po yan nating maririnig na tinatakil po yan at ini-issue ng mainstream media. Bakit kaya? Bakit kaya, mga kababayan? Hindi po ba kayo nagtataka? Hindi po nila tinatanong yan? Bakit nyo pinirmahan yan? Bakit nag-ubra yan? Senate President kasama ang Speaker, bakit po nyo pinag-ubra yan? Ngayon, kinu-question po kayo sa Supreme Court. Kailangan nyo sumagot, lalong-lalo sa impeachment ng Vice President. Bakit nyo pinag-ubra yan? Yung impeachment na alam nyo may lalabagin kayong batas. At pangalawa, may katotohanan ba ang ginawa? Walang investigasyon. Dapat may investigasyon man lamang sa kumakalat po na 100 to 200 million na pirma ng isang congressman para lang dito sa ginawa nila impeachment daw sa Vice President. Di po ba? Unbelievable, mga kababayan. Excuse me po. Ganyan pong klase ang binigay sa ating paglilingkod, mga kababayan. Lalong-lalo po ang Senate President. Mga kababayan, ito po ba is masasabi natin para po sila sa tao? Para po ito yung magagandang paglilingkod nila sa tao? Tapat po ba sa tao ang mga politiko natin? O tapat po sila sa kanilang mga sariling interes lamang? Sino po ba ang pinaglilingkuran ng mga politiko? Taong bayan po ba? O yung mga oligarko? O mga sarili nilang sarili o interes? Dahil napakarami pong perang involved, mga tambay, pero wala po silang yaw-yaw.
Wala po silang binubuksang issue. Wala po silang binubuksang investigasyon sa mga pera natin. Nakatutok lang po talaga sila sa mga Duterte. Mga kabayan, mag-isip-isip po tayo mga kabayan. Hindi po natin kailangan ng ganitong klase ng speaker at ganitong klaseng Senate President na walang nakikitang anomalya, korupsyon sa ating bansa. Hindi po natin kailangan ng ganitong klaseng politiko yata sa ating bansa. Mga tambay, one-sided. Napaka one-sided po yata ng mga politiko. Nakatutok lang sa mga Duterte pero pagdating po sa issue ng mga korupsyon, mga bulag, pipe, bingi ang mga ito, mga tambay. Hindi kaya? Nakakagulat. Ay, nako, patawarin po sila, mga kabayan. Maging matalino na po tayo. Nag-iikot po sila. Nag-iikot po sa buong Pilipinas, ang bagong Pilipinas. Baka po gusto nyo na naman. Mabudol na naman tayo. 3 taon na tayong dinala sa pangako, korupsyon. Haya na naman sila, mga katambay. Nanluloko na naman sa atin, nambubudol na naman, nangangako na naman, napakagandang salita. Pero wala namang gawa. Ang ginawa lang po sa atin, puro pera. Issue sa pera, issue sa korupsyon, issue sa politika. Mga kababayan, ano po ang mapapala natin dito? Lalo-lalo sa isang speaker at lalo-lalo sa isang Senate President ng ating bansa, mga kababayan, na tinatawag din po nila na napakagaling daw pong waiter. Totoo po ba yun? Nagtatanong lang po. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat. Ingatan nawa po mga tambay. Doble ingat po tayo. Ingat po. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.